Tahasang ipinaliwanag ni Scottie Thompson ang rason bakit sila tinalo ng TNT sa Game 5. Inamin din niya na oras na para sila naman ang mag-adjust sa Game 6. Bukod dyan, dinispatcha din ni Scottie Thompson ang usap-usapang mahina ang production Brownlee dahilan kaya nanalo ang TNT. Binaliwala din niya sinasabing mauulit lang sa Hinebra nangyaring pagkatalo nila sa mga kamay ng TNT noong nakaraang taon sa parehong Governor's Cup at Game 6. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Hindi kinayang lampasan or kahit tapatan sana ang record na naitala ng bakbakan ng Hinebra at TNT sa Game 4 ng pinale na humakot ng 16,783 fans sa nasabing venue. Base sa record na itinala sa Game 5, dinumog lamang ng 12,727 fans ang arena kung saan natalo ang crowd favorite na Barangay Hinebra. At kung si Scottie Thompson ang tatanungin, may nakita siyang sagot sa totoong nangyari, bakit sila tinalo ng TNT. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Scottie Thompson sa report ni Angelo Jacinto ng Spain. Na-outplay nila kami Agresibo talaga sila sa larong yan. Yan na yun. Yung adjustment nila gumana talaga sa amin. Kaya panahon naman namin na kami naman ang mag-adjust sa susunod na laban. Obviously, outplayed, outcoached na naman sila ng TNT kaya sobrang dami ng fans na nalungkot kagabi, di ba? Sobrang dami ng maaga pa lang nagpatay na kagad ng TV kasi nga laki ng abante kagad ng TNT sa first half pa lang ng laban eh. Yung sinabi ni Scottie na gumana yung adjustment ng TNT, totoo talaga yun. Isipin nyo ha, ang dating kumakamada like si Ahan Misi, Holt, si Justin Brownlee, parang basang sisiw sila sa laban eh. Hindi talaga sila makakamada na dati-rate, hindi sila ganon. At ang sikreto, yung malagkit na depensa ni Coach Chot Reyes, mabilis nilang nagawa ng paraan ng pagkatalong nalasap sa Game 4. Tapos yung Hinebra, dahil alam nila na sa kanila yung momentum, nabigla sila. Yung pagkabigla nila, nawala kagad sila sa focus. Hindi nila napigilan si Pugoy at si Optana. Si Pugoy kumamada ng 1-4, tatlo naman sa 4 na birada niya sa 3 ang naipasok niya. Si Calvin Optana, naipasok niya din ang 2-3 sa 3 birada niya. Si Jason Castro, meron din siyang 1-3 ha. And of course, si Eximiniano, 2 out of 2 sa 3. Ang sakit na sa grupo ni Coach Tim Cone ha. Actually, hindi lang sila yung bumato ng 3 eh. Si Heruela at si Kelly Williams, andyan din po sila. Sumagot din naman sila, like si L.A. Tenorio, 2 out of 2 siya sa 4 or sa 4-point line. Si Pesumal, meron siyang 1. Pero again, hindi sapat yun para masabayan nila yung kumakamadang TNT ni Coach Chot Reyes. Base sa inilabas na pahayag ni Scottie Thompson, adjustment ng TNT Tropang Gigang sumunog sa kanila sa Game 5. At nang matanong ng media tungkol sa isyong mahina umanong production ng kanilang import na si Brownlee, kagad niyang binasag ang nasabing usapin. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Scottie Thompson sa report ni Angelo Jacinto ng Spain. So tingin ko sa amin yun. Natatalo tayo bilang isang team. Nananalo tayo bilang isang team. Pangit yung laro namin eh. Hindi lang si JB. Sa tingin ko, lahat kami. Lahat din sila sa TNT, maganda yung ginawa nila. Kailangan lang natin maging positibo sa susunod na laban. Yun eh, walang dapat sisihin doon. Iisa sila doon. Lahat sila gumagalaw doon. Lahat sila nagkamali or lahat sila hindi kinaya yung galaw na pinakita ng TNT. Kaya ang resulta, natalo sila doon. Hindi talaga pwede na isisi lang yung kay Justin Brownlee. Lahat sila responsable sa pagkatalo nilang yun. Hindi lang sa player, kundi maging sa coaching staff. Alam naman natin, gumawa talaga na isang magandang planong coaching staff, di ba? Pero hindi talaga nag-materialize yun kasi nga, sobrang intimidating ang galaw na inilabas ng TNT ni Coach Chot Reyes. Yung mga inaasahan sana ng Hinebra na gagawin nila, hindi nila nagawa ng maayos. Hindi dahil hindi nila ginawa yun, ha? Ginawa nila actually, pero sa tindi ng depensa ang inilatag ng tropa ng TNT, bigo silang gawin ng lahat ng yon. At dahil nangyari yan, ayon kay Scottie, oras na para sila naman ang mag-adjust sa next game. Ibig sabihin, mas maganda makikita nating laban between TNT and Barangay Hinebra. In short, pabor na naman sa atin ng mga viewer ang susunod na bakbakan, hindi ba? Matapos dispatchahin ni Scottie Thompson ang issue kay Justin Brownlee sa Game 5, kagad din siyang nagbigay ng pahayag sa sinasabing katulad na resulta naman ng masasaksihan ng karamihan sa pagpasok ng TNT sa Game 6 kung saan yumukod ang Hinebra sa kaparehong sitwasyon noong nakaraang taon. Narito ang kanyang pasabog. Tutukan natin si Scottie Thompson sa report ni Angelo Jacinto ng Spin.ph. Kalimutan natin yan. Kailangan lang natin mag-focus sa larong yan. Ano man yung nakaraan, lalo na yung laro ngayong gabi,
kailangan natin magpatuloy sa susunod na laro at manatiling positibo. Yun lang. Tama si Scotty kalimutan yung nakaraan, alisin sa isipan ano man yung nakalipas. Ang mahalaga kasi yung ngayon, hindi yung nakaraan. Hindi yung kung anong pangit na nangyari sa nakaraan, di ba? Unang-una, kahit sabihin natin na parehong team yan, TNT at Ginebra na naglaban noong nakaraang taon, katulad nung nagdaang Governors Cup, nasa mga kamay pa rin na magkabilang kampo magiging kapalaran ng kanilang mga prangkisa. Para sa akin, depende yan kung sino talaga maglalatag ng mas malagkit na depensa. Sa tingin ko, yun ang may posibilidad na kumuha ng kampyonato. Kung sino ang mas makakapag-execute ng kanyang game plan, yun yung mananalo. Si Coach Tim at si Coach Chot, pareho silang may kakayahang maglabas ng anumang magagandang game plan sa susunod na laban, di ba? Pero aminin natin na hanggang dun lang talaga sila. Players pa rin ang magdidikta ng laban. Ang problema ngayon ng Ginebra, nasa mga kamay na ng TNT yung momentum. Mataas na ang moral nila ngayon. At nangyari yan dahil sa ginawa nila sa Game 5. Pero syempre, hindi rin pwedeng baliwalayan ang adjustment na gagawin ni Coach Tim Cone sa pagpasok nila dito sa Game 6. So guys, maraming salamat.